The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949. Maraming tanong,
Maraming sagot. Maraming haka-haka at maraming mga katha. Nagsasalimbayang mga paliwanag. Gaya ng hangin ng aral na nagdadala sa tao sa magkabi-kabilang paniniwala. Ngunit, isa lamang ang dapat matanghal. Ang sagot ng Biblia. Gaya po ng inyong narinig, mga giliw naming taga-subaybay, sa palatuntunang ito na ang kabanal-banalan, ang bahagi pong ito ng ating programa ay pinabagatan po nating ang sagot ng Biblia. Greetings at welcome po sa palatuntunan ito, ang sagot ng Biblia. Ang kabanal-banalan at segment po ay ang sagot ng Biblia. Kung saan ang portion na ito ay dedicated sa pagtugon sa mga katanungang ipinapadala po sa ating programa via our text lines and dun po sa ating mga social media platforms. Incidentally, ibig naming i-share sa inyo o i-announce itong ating mga numbers na kung saan pwede ho kayong agad-agad na makapagpadala dito at ipunin po natin yan at bibigyan natin ng puwang dito po sa ating palatuntunan. Gaya ng inyong mapapanood sa inyong mga TV screens, narito po ang ating mga phone numbers: 0927-140-3782, 0927-140-3782, 0909-555-5009, 0909-555-5009, 0991-419-2027, 0991-419-2027. Samantala, narito naman po sa mga platforms ng social media ay pwede rin ho kayong makasubaybay sa ating Meta pages o Facebook page, MHC Media. Ang hanapin nyo po, i-type in ho sa inyong search bar. Pag binuksan nyo po ang inyong mga accounts, meron din pong isa pa, ang Kabanal-Banalan. Yan naman pong Facebook account natin. Samantala sa YouTube naman, YouTube, The Most Holy Church. At ang nababasa nyo po kanina, nakita nyo na panood nyo po ay yun namang website natin, mostholychurch.com. Ayan, yan po yung mga internet pages po natin para po sa inyong convenience. Ibig din natin pong i-announce na itong ating palatuntunan na hindi po limited dito po sa mga pagteteksto, pagkakaroon ng mga lessons na pinaglilingkod po namin sa inyo, kundi meron din po tayo mga special episodes or special programs na mapapanood nyo rin po everyday. Ito hong mga pamagat niya, from Monday to Friday, 6 to 6:30 a.m., Blessed Day. Ito pong programang ito, ang Kabanal-Banalan, na meron pong portion na ang sagot ng Biblia. Every Sunday naman, 4 to 5, sa himpilang DWBL, 1242 kHz sa AM band. Sa Kiss FM naman, ito, tuwing Sunday, 7 to 7:30, The Climb. Ayan, para hong ibang approach po, parang podcast. The Climb ang pamagat po ng programa. Samantala, yung kasunod naman 7:30 to 8, puro naman music, likhawit po yan. Mondays, Wednesdays, and Thursdays, 7 to 7:30 naman ang Kabanal-Banalan. Samantala, Tuesdays and Fridays, on the same time slot, Full Life. Then, ang sagot ng Biblia, kaya ng inyo napapanood, Saturdays po yan, 7 to 8 in the evening. Ang punong tanggapan po ng Kabanal-Banalang Iglesia, number 688 Rahabago Street, Gagalangin, Tondo, Manila. Again, ang Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, or the Most Holy Church of God in Christ Jesus. For today's program, kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel, Brother George Querido, at kasama po natin ating minamahal na kapatid, isa po sa bishops ng Iglesia, kapatid na Yusiel, kapatid na Danilo Francisco. Salamat po sa inyo, mga giliw naming taga-subaybay. Salamat sa Panginoon. Binibigyan tayo ng pagkakataong gaya nito para po maunawa ang lubos ang kanyang mga kalooban sa pahintulot po ninyo na kayo mapaglingkuran namin sa pagtugon sa inyong mga katanungan na ang sagot ay mula sa Biblia.
So tayo po ay magtungo na dito sa katanungang ipinadala po ni Binibining Lani Landayan ng Giginto, Bulacan. Ang tanong po niya ay magkakaugnay. Marami po ito. It's a compound question na dapat sagutin po natin per issue. Una, totoo po bang tapos na ang church age, kapatid na Yushel? Totoo po ba na tapos na yung panahon ng iglesia? Bagaman merong mga mangangaral na nagsasabi niyan na tapos na ang panahon ng iglesia, tinitiyak po natin kung Biblia ang sasagot, hindi po totoo na tapos na ang iglesia. At yan ay mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso 5:25 hanggang 27. Narito po mga kaibigan, at subaybayan po natin ang mga talata. Epeso 5:25 hanggang 26. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa, gaya naman ni Kristo na umibig sa iglesia at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa kanya, upang kanyang pakabanalin ito na nilinis sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig na may salita. 27. Upang ang iglesia ay maiharap sa kanyang sarili na malwalhati, na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y narapat maging banal at walang kapintasan. Yan. Napakalinaw po naman. Unang-una, dapat malinaw sa atin ano ba yung church o yung iglesyang tinutukoy dyan. Ang tinutukoy po dyan kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Yun ang tawag sa kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, iglesia o church. Ngayon, malinaw po naman, ang mga ito nilinis ng Panginoon, binanal ng Panginoon, at yan po ay haharap sa Panginoon sa kanyang ikalawang pagparito na walang dungis at walang kapintasan. So doon pa lang pang hinaharap. Hindi pa natutupad ho kasi yung bagay na yan. Kaya nandun pa sa kasalukuyang proseso ng patuloy na pag-iral ng pinamagatang church age o panahon ng iglesia. By its word itself, kapatid na Yusel, di ba church? Opo. O iglesia o eklesya sa wikang Griego, it's calling, yung pagtawag. Kaya tuloy-tuloy pa hong pagtawag. At yung mga tinatawag na nalakip sa iglesia na tinatawag ding bahay niya, diba? We'll just mention some passages here, no? Yan, gaya ng sinabi ng kapatid na Yusel doon sa last part ng Epeso, yung 5:27, sinabi talaga darating pa yon. Opo. Proseso ng pagpapakasakdal, proseso ng paglilinis. Pag dumating na yun, marahil pwede na natin sabihin tapos na yung church age. At yan nagsimula nang ang Panginoong Kristo Jesus ay pumarito at itinatag yung kanyang church o yung kanyang iglesia. Opo. Pero ang isa sa ikinalilito ng iba, hindi na raw kasi church ngayon o iglesia kundi kingdom. Sa totoo lang po, yung kingdom na tinutukoy ng Panginoon, yun din po yung church o iglesia. Opo. Hindi po magkaiba yun. Hindi po dapat na isiping iba yung church, iba yung kingdom na tinutukoy ng Panginoon. Kung pinag-iiba ng ibang mangangaral, sa turo ng Panginoon, hindi po magkaiba yun. Yung church o iglesia, kalipunan ng mga lingkod ng Diyos. Yung kingdom, yun din po yun. So, walang pinalitan. Opo. The church is the kingdom itself, di ba? Yan sinabi ng Panginoong Jesus. Hanapin muna nyo ang kanyang kaharian at katwiran. In the same breath, nandun yung sinasabi niyang pagtatatag ng iglesia. So, wala hong pinagkaiba. Yung pag-iral ng kaharian, yung pag-iral ng iglesia, gaya na sinabi natin, nandyan pa rin hanggang ngayon. Kahit lumisa na siya, umakyat na siya sa langit, namatay, nabuhay o maguli, umakyat sa langit, nagpatuloy po yung church. At hinihintay pa yung dulo. Yung yung sinasabing pagtatapos ng church age. At para masigurado po ninyo na talagang yung sinasabing church na kalipunan ng mga lingkod ng Diyos, yun din yung kingdom. Basahin na rin natin. Opo. Yung sinabi ng Panginoon sa San Lucas sa kanyang mga alagad na inihahalal ko kayo na isang kaharian. Basahin natin yun. Narito po mga kaibigan. Ayon sa Ebanghelyo
sa mga nasaksihan ni Lucas. At kayo'y inihalal kong isang kaharian na gaya nga ng pagkahalal sa akin ng aking Ama. Oh, yan. Napakalinaw po naman. Kaya hindi po datin dapat na ikalito o kaya malito sa nagtuturo na parang magkaiba yung church, magkaiba yung kingdom na tinutukoy ng Panginoon. Hindi po. Kundi iisa po yan. Ayon sa nakasulat sa Biblia na nabasa po natin. Ang sagot ng Biblia. Kaugnay ng mga katanungan ito ni Binibining Lani, tapos na rin po bang kapanahonan ni Kristo? So, medyo yun nga, yung kanyang pagre-research, probably nakarinig siya ng pagtuturo ng iba, na kung saan may paglalahad na kesyo ngayon ay panahon na nga ng kaharian, tapos ng church age. Ngayon naman tinutukoy niya yung kapanahonan naman ni Kristo. Kung tapos na. O hindi na umiiral, ibang panahon na ang umiiral. Hindi po, nagpapatuloy po ang panahon ng Panginoon na ipinakikilala mula po nang siya'y pumarito at yun hanggang sa muli niyang pagparito. Mababasa po natin yun sa Apokalipsis 22:12. Narito po. Narito, ako'y madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang gawa. O yan, di ba nang pumarito ang Panginoon, inihikayat ang tao na maglingkod sa Kanya. O, pagbalik niya, kahit na siya umakyat ngayon sa langit, pagbalik niya, yung mga tumugon sa Kanyang panawagan, sa pag-akay, na maglingkod sa Kanya, bibigyan niya ng gantimpala yun sa Kanyang pagparito. Kaya dire-diretso pa rin hanggang ngayon. So, huwag tayo sanang malito. Ayaw namin sabihing mamislead o madaya. Pero ganun ho nangyayari, confusion. Na kesyo, eto, mga lumipas na yung age of ganito na na sila na ang nananaig o sa kanya na yung pag-iral ng panahon na ito. So, hindi pa. Hintayin po natin ng may katapusan dahil nga, gaya ng sabi natin, kasama sa pangkalahatang plano ng ating Panginoong Jesus. At ang katunayan yan, mababasa natin sa pahayag naman ni Timoteo, ni Apostol Pablo, sa sulat niya kay Timoteo. Unang Timoteo 6:14 hanggang 16. Natuparin mo ang utos na walang dungis, walang kapintasan, hanggang sa pagpapakita ng ating Panginoong Hesukristo na sa kanyang kapanahunan ay ipapahayag siya na mapalad at tanging makapangyarihang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, na siya lamang ang walang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di nakita ng sino man tao o makikita man. Sumakanya nawa ang kapurihan at paghaharing walang hanggan. Siya nawa. Yan. Napakalinaw po naman. Di po ba? Darating ang panahon na yan na kung tawagin Kanyang kapanahunan na ipakikilala siya na hari ng mga hari, walang kamatayan. Kasi ang alam ngayon ng tao tungkol sa Panginoong Kristo Jesus, may kamatayan siya kasi napako siya sa krus. Pero mauunawaan ng mga tao sa takdang panahon ng Kanyang pagparito, siya pala yung Diyos. Ang totoo pala, wala talaga siyang kamatayan. At ang pumanaw, namatay, yung katawang laman na ginamit lamang. Opo. At nanaig o nananatili pa rin ang kanyang misyon, ang pinamagatang panahon ng ating Panginoong Jesus. Opo. Kaya wag po kayong pumayag na malinlang, kung nanglilinlang yung nagpapahayag na hindi na panahon ng Panginoong Kristo Jesus ngayon o tapos na yung kanyang panahon. Yun po hindi siyang nasusulat at itinuturo ng mga banal na kasulatan. Ang sagot ng Biblia. Salamat po kapatid na Yushel. At kaugnay po ng mga bagay na yan, si Binibining Lani ay may tuloy-tuloy na pagtatanong. Si Pastor X po ba
X. May binigay siyang pangalan. Ngunit sasaalang-alang po natin siya at sino mang magpapakilala ng pastor. Dahil ito ay deklarasyon niya. Si Pastor X po ba ay tagapagligtas ng sanglibutan? At may mga kaugnay pa akong mga tanong dyan na kung saan dadaan sa kanya ang lahat ng kaluluwa. Ika nga siya ang titindig at uupo sa luklukan ng paghuhukom. As in, lahat daw ng kaluluwa ay magdadaan sa kanya harapan o sa kamay niya para dalahang hatol. Siguro itong pastor na tinutukoy niya, tao rin na gaya natin. Sigurado natin na mula sa Biblia, hindi po maaaring maging tagapagligtas ng kaluluwaan sa inumang tao. Isa lang po ang tagapagligtas. Kung sino po yan, hindi po tao. Mababasa po natin sa Biblia. Unahin natin. Unang Timoteo 2:3. Ito'y mabuti at nakalulugod sa paningin ng Diyos na ating tagapagligtas. Yan, kapatid na Gabriel, malinaw. Wala hong ibang tagapagligtas na binanggit po dyan. At sino man na magkiklaim na siya'y tagapagligtas ng sanglibutan ay tuwirang lumalabag dito sa pahayag na ito ni Apostol Pablo na ang Diyos, tanging ang Diyos lamang ang magliligtas. Opo. Ngayon, sino yung Diyos na ating tagapagligtas na yan? Baka si Pastor X yan. Tingnan natin. Nahintayin niyo ang mapalad na pag-asa at ang pagpapakita ng kalwalhatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Yan, diretso. Ang dakilang Diyos at tagapagligtas hindi po tao. Hindi po tao ang magliligtas sa atin. Ang Panginoong Diyos na si Kristo Jesus, siya po mismo. At walang iba. At yung nagsasabi o claim, this is a claim. Of course, ginagalang natin yan kung siya po ay dinatnan ng isang vision ayos sa kanyang deklarasyon. Although we have to admit it, pwede ho tayong maging honest about it. It's a self-serving na claim po yun kasi claim niya tungkol sa sarili niya na kung saan ay nagpakita umano ang Diyos sa kanya. Meron pang ang ibang claim na nung siya po ay isilang nililiman ng ulap ang kanyang ina na kung saan ay parang siya daw ang pinili. Gamitin natin terminong gamit nila, yung appointed, pinili na maging anak ng Diyos. Wala ho nun sa Biblia, mga kaibigan. Ang pagsasalin, ika nga, ang karakter ng ating Panginoong Jesus ay hindi nakasulat na ito ay isasalin niya sa tao pagdating ng mga huling panahong ito. At ang pahayag ni Apostol Pablo, all throughout ng kanilang mga paglilingkod, di lang si Pablo yan, ang tanging tagapagligtas ay ang ating Panginoong Hesukristo. Kung halimbawa, may nagkiklaim na gaya po ng tinutukoy na si Pastor X, na siya yung pinili, siya yung appointed, at siya ngayon ang nagpapakilalang tagapagligtas, kanya ang lahat ng kaluluwa, yun ba sa pagtuturo ng Panginoon nang siya magkatawang tao, yung bang gayong pagpapatotoo ay dapat tanggapin ng sino man? Yung sinabi natin kanina, yung pagpapatotoo, yung attestation, kung ang attestation mo tungkol sa sarili mo, self-serving nga. Basahin natin mismo yung nakasulat sa Biblia tungkol sa pagpapatotoo. Bearing witness, ika nga. Nakalagay ho dito sa San Juan 5:31. Kung ako'y, pakinggan niyo mabuti itong nakasulat ho. Kung ako'y nagpapatotoo sa aking sarili, ang patotoo ko ay hindi katotohanan. Ang Panginoong Kristo Jesus mismo ang nagpahayag niyan. Kung ang nagpapatotoo sa akin, ako mismo, hindi totoo yung sinasabi ko.
So sa Biblia lang ho tayo, hindi ho tayo hahalo sa usaping mga politikal. Although marami na, mismo si Ginoong Pastor X, nagtampisaw na talaga sa politics, na labusaw na ho ang usaping tungkol sa relihiyon. Ito ho yung nakasulat sa Biblia. Kung ikaw ay magpapatotoo sa sarili, inuuri po yan ng ating Panginoong Jesus na hindi katotohanan. Opo. Kaya ang Panginoong Kristo Jesus, bago pa man siya pumarito, talagang pinatototohanan na siya ng mga kasulatan. Hindi po siya sa kanyang sarili. Kaya gayon din po ang dapat na maging panuntunan. Hindi ang hindi tayo sa ating sarili, kundi ang kasulatan ang magpapatotoo sa atin. So, sa mga kaibigan natin, especially si Sister Lani, kung kayo po ay nakikinig mula po sa lalawigan ng Bulacan, sa bayan ng Giginto, tama po ang inyong pagsasaliksik. Suriin ninyo mabuti kung napapanood nyo po siya, napakikinggan. Suriin nyo po ang kanyang mga pag-uusap ayon mismo dito sa mga talatang ito. Ay marami hong claimants, kapatid na Yusel, hindi lang si Pastor X, marami hong ganyan. Halimbawa, meron dyan sa Estados Unidos na keso siya po ay nakatagbo ng oracle, nakatagpo siya ng mga plates na nandun daw yung pangalawang kasulatan na inuri niya rin kapantay ng Biblia. Meron ganyan At siya niya ang ibinabangong maging leader ng relihiyong ito, pagpapatuloy daw ng relihiyon na itinatag ni Kristo, itinatag ngayon doon sa lugar na yon. At ngayon ay matibay na sila doon sa estado ng Amerika, sa Utah. Hindi ko na babanggitin yung kanilang pangalan. Yun ho, nagpatotoo din tungkol sa kanyang sarili. Inulit po natin yung terminong gamit natin. Pagka tayo nagpapatotoo tungkol sa ating sarili, kahit sa usaping legal, self-serving po yun. Meron dapat mag-corroborate. Meron magpapatotoo tungkol sa sinasabi mo. Meron magsasabing ikatlong partido, third party, na yung sinasabi may makatotohanan. Kasi yung sasabihin mo, pabor lang talaga sa iyo yun. Mas makabuluhan kung ang mangungusap ibang tao o kaya mismo ang Biblia ang magpapatotoo tungkol sa iyong pagkatao. So inasahan po natin na yan nakatulong, naunawaan natin at dalangin po namin na inyong masampalatayanan. Tandaan po ninyo ang Panginoong Kristo Jesus lang po ang tagapagligtas at wala na pong iba at dapat po nating sampalatayanan yan. Salamat po at ngayon ay magkaroon po tayo ng maikling intermission. Maglilingkod po sa atin ng isang kapatid po natin sa church o iglesia, si Sister Phoebe Gabriel, sa kanyang mga likhawit. Una, ang kanyang awitin ay pinamagatang Your Own, at ang naging kasangkapang manunulat nito ay si Sister Rina, samantala ang music naman, arrangement and everything ay si Sister Delaya Vashni, kapatid na Dina Valerio Batak. Pakinggan po natin si kapatid na Phoebe Gabriel. Magandang hapon po sa inyong lahat. I hope you're all having a great day. I would like to thank you for giving me this opportunity to serve you through music. Music o mga likhawit. Likhawit is what we call original compositions created by various members of our church. And this first song is about surrender. Absolute surrender to God's will and leadership. Wherever and whenever He calls us to serve, this is a reminder to heed that call. This is a reminder that we are all God's creation and may His will reign on all our lives. This is Your Own. Where you lead, I shall follow. Where you go, I'll go. Tell me where, I'll praise you there. Tell
my soul, my whole. Bless me with your holiness. Take hold of me. Take hold of me. I am your own, my Lord. I am your own. Do as you please. Order me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you till breath depart. I am your own, do as you please. Order me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you till breath depart. Come and let your spirit in. Bring me to your likeness, because I am your own. Do as you please. Honor me, and I shall never cease to do as you plan, as you say, as you wish. Lead my mind, rule my soul, reign in my heart. I live to serve you. I live to serve you. Till breath depart. I am Ang sagot ng Biblia. Parang hawig ng konti sa inyo ang Kamukha. Salamat po sa ating kapatid. Sana ho ay mapagpala pa ho tayo. Hindi lamang siya, kundi iba pang mga awitin na sumilang dito sa kabanal-banalang iglesia. Kasunod pong katanungan, kapatid na Yushel, may pangalan po bang iglesyang inuusig ni Saulo? Si Saulo, otherwise known as Pablo, nung siya po ay naging church member na. meron po, at yan tiniyak din ng tuwiran ni Apostol Pablo. At maunawaan po natin kung anong pangalan yan, mababasa po natin sa kanyang mga sulat. Sa Galatia 1:22 hanggang 23. Ayon sa kanyang liham na ito, sabi niya, at hindi pa ako nakikilala sa mukha ng mga iglesia ng Judea na pawang kay Kristo, kundi ang kanila lamang nanig na pinag-uusapan ay yaong umuusig sa atin ng una, ngayon nangangaral ng pananampalataya na ng ibang panahon ay kanyang sinisira. Yan, napakalinaw po naman. Si San Pablo po ang nagpahayag niyan na hindi pa siya kilala nung una ng mga iglesia ng Judea. Pero nag-uusap-usap sila. Hindi ba yun yung umuusig sa atin ng una? Ngayon, yung inusig niya, pinangangaral din niya. Ang tinutukoy, yung iglesyang ng unay natayo sa Judea. Ano ba pangalan nun, kapatid na Gabriel? Si Apostol Pablo pa rin ang maglalahad ng bagay nito. Meron siyang tinukoy na church o iglesia nasa Judea. Pakinggan po natin at sumabay po kayo sa pagbasa dito sa kanyang ibang liham naman sa mga kapatid sa Thessalonica 2:14. Sa isang salin po ng Biblia, ganito nakasulat, sapagkat kayo mga kapatid ay naging tagatulad sa mga iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus na nasa Judea, sapagkat nagdusa din naman kayo ng mga gayong bagay mula sa inyong sariling mga kababayan gaya naman nila sa mga Hudyo. Yan. Ang pangalan po na ating nabasa, yun po ang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. At palibasa, sumasampalataya po tayo, ang iglesyang ito hindi naman sa tao,
kundi sa Diyos nga. Kaya bagaman ng una, inuusig ni Apostol Pablo, nung malaman niyang sa Diyos ito mismo yung ipinangaral niya. At dahil ito'y sa Diyos, kung ipakilala po namin ito sa inyo, hindi basta iglesia. Kaiba sa lahat ng iglesia. Dahil ito ay ipinakikilala po namin kabanal-banalang iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Dahil hindi po ito amin, hindi rin ito kay Apostol Pablo, sa Diyos po ito. So, may pangalan. Opo. Ang iglesia na inusig una nung siya kilala bilang si Saulo at naging eventually apostol, iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Ang sagot ng Biblia. Kapatid na Yusel, makatwiran po ba? Ito ho yung statement. Believe in God because you gain something when you are right and nothing to lose if you were wrong. Yan. Talaga naman, iniisip na kaya ka lang sasampalataya sa Diyos kasi meron kang pakikinabangin. At kung hindi ka naman sumampalataya, wala namang mawawala sa'yo. Opo. Yun pong ganong katwiran, hindi siyang katwirang itinuturo ng Biblia. Dahil ang pagsampalataya po sa Diyos ay hindi dahil meron tayong tatanggaping pakinabang sa Panginoon. Kundi ito ay isang kahingian sa tao ayon po sa ating mababasa sa Biblia. Sa Hebreo 11:6, sa liham na ito ni Apostol Pablo siyang pinapaniwalang may akda nito. 11:6. At kung walang pananampalataya, hindi maaaring maging kadugod-dugod sa Kanya, sapagkat ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumasampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbigay ganti sa mga sa Kanya'y nagsisihanap. Yan. Napakalinaw po naman Ang bawat isa sa atin dapat na sumasampalatayang may Diyos. Siya po ang nagkakaloob ng ating kailangan. Siya nagbibigay ng ganti sa ating mga mabuting ginagawa ayon sa nasusulat. At ang pagsampalataya sa Diyos ay isang tungkulin natin dahil tayo po ay mga nilalang ng ating Panginoong Diyos. Kaya hindi dapat na parang sapalaran lang ng pagsampalataya. Hindi matatawag na pagsampalataya yun. Dapat assertive ka talaga. Kung sasampalataya ka, hindi dahil sa may pakinabang o di kaya, wala namang mawawala sa iyo kung sasampalataya ka. Kasi yun yung hamon ng isang siyentipiko Yung pinanggalingan po nito, si Ginoong Blaise Pascal, Pascal's wager po ang tawag niya. Sabihin, it's a theory, hindi naman niya sinasadya. Yan random thoughts, na gawi sa kanyang isip, na kung saan ang tao, kung maniniwalang may Diyos, mas malaki daw ang balik nito, ang benepisyo nito sa kanya. Kasi kung totoo yung sinasampalatayanan niya, ang katumbas nito ay buhay na wala hanggan. At kung mali naman yung pinaniwalaan niya, wala naman palang Diyos, ang nawala lang naman sa iyo kaunting bagay, panahon, yung inabuloy mo, yun parang walang anuman. Yan yung tawag nga hamon. Kaya ang tawag dyan ay Pascal's wager. Pero ayon kay Apostol Pablo, kung sasampalataya, sumampalataya ka talaga. Hindi dahil sa kapatid na Yusel to, lagi natin nanig wala naman siguro nga mawawala siya kung manampalataya ka sa iglesia niya, kung manampalataya ka na may Diyos, wala lang mawawala siya mas maganda nga, magiging mabuting tao ka. Pero sabi ni Apostol Pablo, kailangan sumampalataya ka talaga na merong Diyos. Hindi dapat na baka sakaling walang Diyos, hindi naman masama sigurong gayon ang maging kaisipan ko. So, sa ating ganang mga Kristiyano, nararapat, kung sasampalataya tayo, sumampalataya tayo, 100% may Diyos. At dahil yun gusto at kalooban ng Panginoon, para maging kalugod-lugod tayo sa Kanya, ay maging kumpleto ang ating pagsampalataya. Masama po na hindi natin maipakita sa Diyos ang gayong kaisipan at kalooban. Dahil pagka tayo po hindi sumasampalataya sa Diyos, ay may tiyak na kahihinatnan tayo. Yan po yung sinabi din ng Apostol Pablo sa pangalawang Tesalonica 1:8 hanggang 9. Narito po,
na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggang kapahamakang mula sa harapan ng Panginoon at mula sa kalwalatian ng kanyang kapangyarihan. O yan, napakalinaw po ng ating nabasa. Pag hindi tayo sumampalataya, hindi natin kinilala ang katotohanan na may Diyos na lumalang sa atin, sa dulo po noon, tiyak po na pagsisisihan natin yun dahil sa parurusahan, paghihigantihan po tayo ng Diyos sa hindi natin pagkilala sa Kanya. Ang safest, wag natin isa para ang ating kaluluwa. Ang safest, meron talagang Diyos, sumampalataya kang may Diyos. At ang palad mo na pagsampalataya dito ay tiyak na kabuhayan walang hanggan o buhay na walang hanggan. At yung pong ukol naman sa buhay nito ay ibibiyaya sa atin ng may kasapatan. Kaya nawa po panghawakan natin ang katotohanan ito dahil yan ang sinasabi ng Biblia. Ang sagot ng Biblia. Kasunod po, kapatid na Yusel, ano po ang kahulugan ng nakasulat sa Marcos 3:29? Basahin natin. Datapwat sino mang magsalita ng kapusungan laban sa Espiritu Santo ay walang kapatawaran magpakilanman, kundi may kasalanan ng isang kasalanang walang hanggan. Yan. Yun ang sinasabi ng Biblia. Ang isa po sa tinutukoy dyan, yung kapusungan laban sa Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo, yan ang Diyos. Alam natin, kanina nadinig natin, ang Diyos, yan ang tagapagligtas. Kung sasabihin natin, tapos na ang panahon ng Diyos na tagapagligtas at panahon mo na ngayon na tao para ipakilalang ang iyong sarili, tagapagligtas, yan po'y kabilang sa tinutukoy na pamumusong o kapusungan. Opo. Sa wikang English, blasphemy. Pagka talagang nag-blaspheme tayo, nilapastangan natin ng Panginoon, yun ang sinasabing kasalanang walang hanggan. Walang mauuri pa nga, walang kapatawaran. Hindi sa ang Diyos parang tao na napipikon, na kaya nating mga tao na pang-iinsulto. Sabihin, kung hindi man agad-agad, darating ang kaparusahan sa Kanya. Opo. Kasi ang iniisip ba natin sa Diyos, gaya lang nating mga tao. At sasabihin natin na nagkaroon ng hangganan ng kanyang pagiging tagapagligtas at tayo na ngayong nagpapakilala ang tagapagligtas na. Huwag nawa nating payagan na manatili tayo sa ganyang kaisipan at hinihikayat natin ang ating kapwa sa ganyang paniniwala. Nawa, magabayan po tayo ng mga pagtuturong ito ng kasulatan. So let's go to another round of original songs from the church. Ito po ang awitin muli ni Sister Phoebe Gabriel. Ang kanyang awitin, Sing to You for All My Life. Composer, siya rin ang naging kasangkapan, si Sister Gabriel Quirino Pascual. Ayan ang full name niya. May dugtong na ho yung Quirino, kapatid na na Yusel. Pakinggan po natin si Sister Phoebe Gabriel. We would like to express our appreciation for your continuous support for this program. Please like and share ang Sagot ng Biblia. This next song is about the passion that I, and I'm sure all the other members of our choir, feel about our music ministry. This is about our calling, our purpose to sing to God and to all His people in this lifetime and in God's will and timing, in His presence forever. This is Sing to You for All My Life. A lifetime committed to a purpose, to sing to You and know where I
your saving grace. They'll hear my voice, and hear your word until I sing to you and see your face. I will sing to the heavens, behold your loving light. I will sing to the earth for all my life. I will sing to your people, the faithful and in doubt. I will sing to the lost until they're found. The purpose that you gave me will take flight, and I'm grateful for the chance to sing, thankful for my everything. In the end, I gave my life to sing to you, till my final breath, till I see your face, till you call my name, till I sing in heaven within your loving light. For I have sung to the earth for all my life. I have sung to your people, the faithful and in doubt. A reason for my life in you I found. The purpose that you gave me I held tight, and I'm grateful for the chance to sing, thankful for my everything. In the end, I gave my life to sing to you, till my final breath, till I see your face, till you call my name. I will sing to you for all my life. Ang sagot ng Biblia. So, nandito na po tayo sa huling bahagi ng ating palatuntunan, dalawang katanungan. Gregorian o Hebrew calendar ba ang dapat na gamitin? Very broad yung tanong po ng ating kaibigan. Sa panahon natin ngayon, if you may, with your indulgence, kapatid na Yusef, Gregorian, of course, yun po yung standard na gamit natin ngayon na kalendaryo ayon sa solar cycle, yung tinitingnan yung Ikot ng araw. Yung cycle nga sa sun. Kaya Gregorian based on 12 months a year, tapos may leap year pa every 4 years. Yun yung Gregorian calendar. Yun yung standard ngayon sa buong mundo. Although within the Gregorian calendar, merong ibang mga sistemang ginagamit ngayon. Hindi ko biblical tong sagot natin kasi medyo may kinalaman din. Yung iba kasi, pag ginamit yung Hebrew calendar, yun yung batayan nila ng kung kailan sila dapat magpaskwa, kailan sila magse-celebrate. Hebrew calendar naman is based on lunisolar. Ano yung lunisolar? Both yung solar and lunar cycles. So sa kanila, merong pattern din ho yan ng 30 and 29 days. Then merong nakalimutan ko yung termino. Meron nung isang, every 3 years, nagdadagdag po sila ng month or years or days na kung saan para ho sumakto yung cycle. In other words, magkaiba po yan
sistema na yan, kapatid Opo. na Yushel. If we are to use the Gregorian calendar, yung everyday lives, yun ang gagamitin po natin. Kung ikaw ay isang Ebreo, Hudyo, nandun sa Israel, and you wish to comply, sundin yung mga alituntunin ng pagiging Ebreo o Hudyo, yun ang ginagamit po nila. Yung lunar calendar na luni-solar, combination of lunar and solar. Yan po yung tinatawag na Hebrew calendar. So, ano ang dapat gamitin? Depende. Kung saan ka nandun. Oo, kung saan ka nandun. Tsaka kung ano yung religious beliefs mo. Yung mga kaibigan nating Muslims, ganun din. Meron silang sinusunod din na, actually, tayo ngayon, nasa 2024 na, meron silang ibang tawag na petsa o taon ang pagkaalam ko. Opo. So, it depends on your religious belief. Pero, kung pag-uusapan natin yung everyday living as yung humankind, what we are using internationally, Gregorian. Ang sagot ng Biblia. So, sa ating huling katanungan, paano po ba, kapatid na Yushel, mapagtatagumpayan ng iba't ibang suliranin ng buhay? Bagaman minsan sinabi ng Panginoon, lakasan nyo lang loob nyo. Aking dinaig ang sanlibutan. Ang isa pang paraan, sinabi ni Apostol Pedro, unang Pedro 5:7. Narito po, ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat siya'y nagmamalasakit sa inyo. Yan ang sinasabi ng kasulatan, na ilagak, ipagkatiwala natin sa Kanya o sa Panginoon. At ang Diyos ang magmamalasakit. Ibig sabihin, tutulong sa atin para tayo magtagumpay. Hindi po natin magagawang magtagumpay sa anumang larangan sa mundong ito sa ganang ating sarili, kundi ang kailangan natin ay ang tulong ng Panginoon. Kaya pagka ang Diyos ay sinasampalatayanan po natin na tutulong sa atin, wala pong hindi tayo mapagtatagumpayan. Yung paglalagak po niyan, syempre may mga bagay na hindi na natin maintindihan, maunawaan sa sitwasyon na yun. Insa nga, nandun ka na sa hangganan ng nalilito ka na, kaya ko ba to? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Huwag kang magbabahala, kapatid. Pumikit ka't manalangin, magkakaroon tayo ng enlightenment, ika nga, ibibigay sa atin ng Diyos yung tugon sa ating mga problema. Hindi man agad-agad. Ganyan yung sitwasyon Kahit tayo mga tao, huwag kang mainip. Mas alam ng Diyos yung perfect timing para sa pagbibigay ng ayuda o tulong o assistance mula sa Diyos. Ang importante, ilagak natin sa Kanya, ipagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kaabalahan. At ang malaking dahilan kung bakit po kailangan nating ipagkatiwala sa Kanya, ang sinabi ni Apostol Pablo sa mga kapatid sa Corinto, 10:13, narito po, hindi dumating sa inyo ang anumang tukso, kundi iyong matitiis ng tao. Tapat ang Diyos na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pag-ilag upang ito'y inyong matiis. Yan. Napakalinaw po naman. Gaya ng inyong nadinig, wala pong tukso, pagsubok, pangyayari sa ating buhay na ipinahintulot ang Diyos na dumating na hindi natin kayang lampasan. Tandaan po ninyo, lahat ng pangyayari, nangyayari dahil ipinapahintulot ng Diyos. Kung ipinahintulot ng Diyos, isang bagay po ang tinitiyak ayon kay Apostol Pablo, lahat yan ay kaya nating lampasan, lahat yan kaya nating matiis. Hindi po sa ating sarili, kundi dahil tutulungan tayo ng Diyos. Kaya wag nating sisisihin ng Diyos pagka medyo masakit-sakit yung dumating sa atin. At alam niya, yung mga ipapayagan niya mangyari sa atin, hindi lalagpas sa limitasyon natin yan. Nasa isip lang natin yun na parang hindi natin kaya.
mas alam ng Diyos yung kapasidad mo, kaibigan. Kaya hindi niya ipapahintulot na mangyari sa inyo, hindi mo kakayanin. Lahat po kakayanin yan ayon sa paningin o pagtataya ng Diyos para sa iyo. Kaya sa umpisa pa lang, nang dumarating, magkaroon ka ng malaking pagkakatiwala. Pag hindi ka nagtiwala sa Panginoon, na yun ipinahintulot niyang dumating sa iyo at kaya mo, umpisa pa lang, aayaw ka na. Totoo po yun. Pero pagka nagtiwala ka sa Diyos hanggang dulo, magtatagumpay ka. So, there we are, mga kaibigan, no? Everything, yan po yung masasabi natin, lahat ng problema, meron pong solusyon yan. Magtiwala tayo sa Panginoong Diyos. Ang sagot ng Biblia. So, salamat po sa inyong pagsubaybay at sa pagkakataon pong ito ay darako po tayo sa isang bahagi nitong ating programa. Magpapasalamat tayo sa Diyos. Kalaki po ang pagdulog sa Kanya, ukol po sa kahilingan ng ating mga kapatid, kahit po ninyo na aming mga taga-subaybay sa palatuntunan ito na hindi po nakapagpaabot ng inyong kahilingan, kalaki po kayo sa aming mga panalangin upang patuloy na magtagumpay sa mga suliranin, sa mga karamdaman na ipagalingin ng Diyos, at kung maaari ay patuloy na ihayag niya sa atin ang kanyang mga kalooban. Sa pagkakataong ito, pangungunahan po tayo ng ating kapatid na Gabriel. Dinahiyan po namin kayo na magsipikit pansamandali para po sa ating closing prayer. Aba, Panginoon namin Diyos, marami pong salamat sa oras na ibinigay mo sa amin, sa katahimikan, katiwasayan sa aming mga puso. Amen. Karamdaman namin ang iyong presensya sa amin, ang iyong Espiritu Santo inanahan sa amin, at lalo-lalo na sa mga nakikinig, na sila'y narating ng iyong tinig sa pamamagitan ng paglalahad ng iyong banal na kasulatan. Amen. Hiling namin, hindi lamang ito nawa ay marinig nila, kundi ito'y sumibol sa kanilang puso, magbunga ng pananampalataya, at sa kanilang pagsampalataya ay hanapin ang iyong kaharian, ang iyong iglesia, at do'y magsumikap silang pumasok, mapabilang sila sa kalipunan ng mga banal, yung pinamagatang iyong bahay, sa makatwid ay yung iglesia na ililigtas sa mga huling panahong ito. Amen. Mga hari, alalahanin mo rin ang mga dinadalaw ng iba't ibang mga suliranin, gaya ng mga karamdaman, mga sakit, at iba't iba pang mga bagay na sa aming yung mga anak ay dumadala o dumarating. Ang mga hari, nagkakatiwala kami. Ikaw ang na humahawak ng aming mga kapalaran. At sa pagsampalataya namin sa iyo ay tunay ngang hindi kami mapababayaan, makaramdaman kami ng iba't ibang hinagpis, kalungkutan, ngunit kami naniniwala na papawiin mo ang luha sa aming mga mata, aalimin mo kami ng banal mong Espiritu. Amen. Ibabangon mo kami na taglay ang kalakasan ng aming lupang katawan. Kung may mga karamdaman kami, ay papagalingin kami. Bibigyang solusyon mo ang aming mga suliranin sa buhay nito. Amen. Sapagkat nalalaman namin, ikaw ay tunay na umiibig sa amin. Hindi sa diwang narinig lang namin na ikaw ay umiibig, kundi ang tunay na espiritu ng pag-ibig mo ay nananahan sa amin, sapagkat ikaw ay patuloy na nagtuturo ng iyong ebanghelyo, patuloy kang nagtuturo ng iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong kasangkapan, sa pamamagitan ng iyong iglesia. Amen. Alalahanin mo ang mga nagtataguyod ng palatuntunan ito, lalong-lalo na ang pangkalatang ministeryo na We Care na itinataguyod ng aming obispong pangkalahatan, ang aming kapatid na Hiel. Naway maging matagumpay ito sa kanyang guidance, sa kalakasang taglay ng kanyang lupang katawan. Amen. Loobin mo ng lahat ay magkalakip-lakip at sa dulo ay makaani ang iyong iglesia, umani ang iyong iglesia ng marami pang mga kaluluwang magbabalik loob sa iyo. Dagdag na mga labi na magpupuri at duluwalhati sa iyong pangalan. Amen. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling at gaya sa tinanggap na ay aming ipinagpapasalamat
Sa ngalan mong Kristo Jesus na aming Diyos at aming tagapagligtas. Amen. Mga kaibigan at mga mahal naming mga taga-subaybay, sa mulit-muli po, wala kaming sawang nagsasabing salamat po sa inyong patuloy na pakikinig at pagtangkilik. Muli po namin kayong inaanyaya sa susunod pong linggo sa pagtatanghal na ito sa dalawang himpilan ng radyo, DWBL 1242 at maging sa Kiss FM 95.1 at sa sa iba't ibang plataforma sa social media. Ang programang Ang Kabanal-Banalan, ang sagot ng Biblia. Kami po ang inyong mga lingkod, kapatid na Gabriel. At kapatid na Yusiel. Ang panalangin po naming magkakapatid sa Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus ay Kapwa nawa tayo bantayan ng Panginoon sa ating paghihiwalay. Mispa.